So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga po guys, wait lang. Patayin muna natin yung sound. Kasi medyo tawag dito, medyo seryoso ngayon si Mima. Anyway, magandang umaga pala sa inyong lahat sa saan man kayong dako ng mundo. Ang aking pagbati ng magandang umaga para po sa inyong lahat. So anyway, eto na nga po guys. 'Di ba alam nyo naman na kahapon meron nga pong naganap na investigation ukol nga po dito sa Pogo. And umattend itong si Harry Roque. Syempre, itong si Harry Roque ay isa naman talagang magaling na abogado. Aminado ako dyan. Kaya nga lang, ang kanyang pagiging magaling sa abogado, masyado nang obvious na desperado. So, ginagamit niya ba yung kanyang talino, yung kanyang nalalaman kumbaga sa maling pamamaraan? Anyway, ito yung punto ko, mga minamahal. Kasi 'di ba, para sa akin kung ako lang yung tatanungin, dapat sana magkaroon ng parallel investigation ang Philippine National Police or kung ano pa mang ahensya ukol nga po dito sa bahay Paano ba yung pagbanggit? Incorporation. Sorry, basta 'yon. Na sinasabi nga ni Harry Roque na kung saan 'di ba meron pong na-raid na 2 big boss. Di umano big boss according to the news, 'di ba, na meron pong pagkakasala sa batas, na hinahanap ng batas at doon nga po natagpuan sa bahay nila, sa bahay mismo ni Harry Roque. Pero sabi niya, hindi daw po siya yung may-ari doon. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, dapat magkaroon ng parallel investigation. Lalo pat ngayon, mayroon akong nakuhang info na mukhang sinungaling nga itong si Harry Roque. But then anyway, bago tayo dumako sa kwento na yan, about sa house blessing na yan, ito, mayroon kasi mga tanong na parang medyo hindi nabigyan or na-highlight. Kumbaga parang hindi ba nabigyan ng pansin ni ni Senator Risa Ontiveros. Alam nyo naman na itong si Harry Roque ay abogado. So, hindi ko naman sa sinasabing na underestimate ni Harry Roque itong si Senator Risa Ontiveros, pero ang galing kasi ni Harry Roque mag-twist ng story. Kasi guys sa totoo lang kung ako, 'di ba, magtatanong, actually para sa akin dapat talagang dapat mandatory na tinanong ni Senator Risa Ontiveros na tawag dito kailan, 'di ba? Kailan binili yung bahay? Kasi malalaman natin doon kung yung time na yon public official siya or nakalagay ba sa salin niya yon. 'Di ba? Mahalagang malaman natin sa totoo lang. At dapat sana naispatan din ni Harry Roque ay ni Senator Risa Ontiveros na dapat pinatawag niya yung mga involved dito nga sa sinasabing korporasyon na ito. Kasi 'di ba si Harry Roque incorporation lang siya. Tama ba yung pagbanggit ko? Incorporation. Parang nabubobo ako today. Anyway, naintindihan nyo naman ata, incorporation. Hindi ko alam kung alin doon yung tama. Pero sabi kasi ni Harry Roque, 'di ba? Lang siya doon, incorporation lang daw siya. So, meron pong corporation. So, yung mga involved sana pinatawag din para malaman natin yung totoo. 'Di ba? Kasi kasi ganito guys sa politika kasi, lalo pat kahit nga din sa mga mayor guys, ako gine-general ko lahat. Alam nyo, meron kasing mga public official na parang hindi sila masilipan sa kanilang salin. Ganito yung ginagawa nila. Kunyari si Mima, congressman. Pohon. Charot. Diba kunyari si Mima, congressman. So, ayoko nang magkaroon ako ng issue or any grounds ukol dito sa corruption. So, 'di ba kasi minsan hindi talaga pinagde-declared sila ng SALN nila.
So ngayon, para medyo hindi masyadong obvious yung SALN mo, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng tao, 'di ba? Na kung saan mangungulimbat sila ng pera, ipapangalan nila sa ibang tao. Hindi guys, nangyayari talaga 'yun sa totoo lang. 'Di ba? Mayroong mga ganun na public official na ang ginagawa nila para hindi sila masilipan, gumagamit sila ng ibang pangalan ng tao. Kaya nga mahalagang malaman natin na kung kailan nga ba binili itong bahay na ito. And kung nakadeclared ba ito sa kanyang SALN. Kahit pa incorporation or incorporation lang ang tawag sa kanya. Pero ito yung pinakapunto ko dito sa ating vlog. Kasi di ba sinabi niya, tawag dito, hindi daw siya yung may-ari ng corporation, which is yung PH2, pagmamayari daw to ng Biancham. Pero bakit ito may papakita ko mga photos sa inyo. Wait lang. Meron akong ipapakita mga photos sa inyo guys. And kayo na po yung humusga. Kasi ang sabi niya, hindi daw siya yung may-ari. Pero according dito sa post ni Melchor de Clas Benguet Province, Hareroque House Blessing. So, nung 2019 pala ito nabili. So, ipaki-research na lang kung nakadeclared ba to sa SALN ni Hareroque itong bahay na to. So, sabi sa post, Hareroque House Blessing. Nakikita nyo yan. So, ano yan? Hareroque. So, ito pa, meron pa. Yan obviously lying. Kasi tingnan nyo, siya na din mismo nag-post. Oath taking of officer of Pinewood Homeowner Association and Corporation with Mayor Benji Magalong. So ano to? 'Di ba? Ano to? At saka medyo parang nakalimutan din ata ni Senator Risa Ontiveros na ano yung negosyo ng Biancham? 'Di ba? Ano 'yun? Ano yung tinutukoy na negosyo ng Biancham? Kasi inaantay ko din na ma-highlight 'yun kasi puro lang Biancham, PH2, Corporation, Incorporation, 'yun lang. Hindi, I don't know kung ako lang hindi ko na ba ito naabutan, pero tinapos ko naman kasi yung yung Senate. I don't know lang kung nabanggit ba siya or hindi. Pero hindi ko narinig kung ano yung negosyo ng Biancham. Pero meron akong nalaman. Napanood ko sa vlog ni Models of Manila. Kasi 'di ba sinasabi ni Hareroque na hindi daw siya ang owner ng PH2 na yon kasi pagmamay-ari daw yon ng corporation ng Biancham. Pero yung Biancham daw po na name ay pinaghalo daw pong pangalan ng kanyang anak. So meaning, sa'yo din yun. Pero, ni-layer by layer mo. Nakukuha nyo ba yung punto ko, mga minamahal? Parang yung nangyayari kasi ganito gumamit ka ng ibang tao or sadyang tawag dito. Paano ko ba to explain sa inyo? Naging ka lang, incorporator ka, pero ang totoo, yung behind doon is sa'yo talaga yun. Kasi meron ka lang ginamit. Para, I don't know, para hindi ma-declare sa SALN mo, hindi ka masilipan or whatsoever. Parang ganun. Pasensya na guys, hindi ko kaya siyang i-explain, pero nandito siya sa utak ko. Pero yung punto dito, ano yun? Diba, Hareroque, nakakaloka lang, sa totoo lang mga minamahal. Kahit nga din ako, medyo nalilito lang ako sa nangyaring Senate hearing kanina. Kasi medyo madaming mga katanungan talaga, sa totoo lang, ang hindi na itanong dito kay Hareroque. Was it declared sa kanyang SALN? Ano yung negosyo ng Biancham? Diba? Ano yung mga nandito? Ngayon, kung sakaling makikita na to ni Senator Risa Ontiveros, ano ito yung mga nandito sa post na ikaw ay nagpapa-oath taking? Diba? Ano to? Diba? Parang, nako, Hareroque. Kaloka ka.
Hindi kasi si Harry Roque, abogado kasi yan. So, alam nyo naman na magaling mag-twist ng story. Pero lumalabas na din, unti-unti ang katotohanan na parang sinungaling nga itong si Harry Roque. Kasi tingnan nyo taong bayan na din mismo ang nagsiwalat ng mga posts. Which is yung mga post nila na itong si Harry Roque ay nagpa oath taking sa homeowner association, nagpa-blessing doon sa Pinewoods. 'Di ba? So, ano to? Anyway, paras din yan kay Alice Go yung pag-deny-deny niya noon na wala siyang alam, di niya kilala yung limen niya, yung mga ganyan-ganyan. Pero it turns out na kapatid niya pala, nanay niya pala, tatay niya pala. Mangyayari din yan. So, ang kailangan lang dito medyo kabado din ata kasi si Senator Risa Ontiveros I don't know lang medyo parang ang hirap niyang ma-real talk itong si Harry Roque kasi mas maputak pa ng maputak sa babae. Hindi mga minamahal seryoso, mas maputak pa si Harry Roque kaysa kay Senator Risa Ontiveros. Yun lang. So, I think baka sa sunod mas tawag dito, mas malalim pa or parang mas masusunog pa lalo ni Senator Risa Ontiveros itong si Harry Roque. So isa din pala sa mga nakakapagtaka dito is yung kay tawag dito kay De La Serna. Ano yung naging role niya doon? 'Di ba? Naging role niya doon sa Biancham at meron siyang major shareholds na 1%, ganyan-ganyan. Tapos wala din siyang laging maalala, 'di ba? Every time na tinatanong siya pero sa dulo ng video sinabi din ni De La Serna na kung hindi dahil kay Harry Roque, hindi din siya makakatira doon. Mantakin nyo guys sino yung bobo na maniniwala na dahil lang sa nakiusap ka ay pinayagan ka na. 'Di ba? Nakiusap lang daw siya na pwede bang tumira doon. Tapos pinayagan na siya. Imposible naman yung ganun. 'Di ba? Ako nagtataka lang din ako or baka meron talagang naglakad sa iyo. So anyway, whatever it is man, pero at least medyo nagkakaroon tayo ng kaisipan, highlight dito nga sa case ni Harry Roque. So yun guys, anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video.